nang dahil kay Duterte nasayang ang 389 pesos. Yun ang sabi nila. Dahil nga naman, ginamit daw sa Dolomite Beach, dapat daw gamitin sa flood control project. Aba, ang talino ng mga to. O ayon dito sa balita, ang sabi, 389 million Dolomite Beach, sana ginamit na lang daw sa flood control. Naku, maraming natawa sa balitang yan. Pinaimbestigahan ni Bicol Saro Representative Terry Ridon ang controversial na 389 million Manila Bay Dolomite Beach Project na ayon sa ulat ay dapat ginamit na lang raw sa mga proyekto laban sa baha. O eto na naman sila. Milyon ang pinag-usapan, may nakikita, hindi ghost project, pero yung umabot ng trilyon, balita na. Giit ni Ridon, ang talino ng congressman na to. Hindi nakatulong ang Dolomite Beach sa pag-ayos ng daloy ng tubig sa Maynila. O eto, may sagot yan ha. Bagkus, naharangan pa umano ang ilang drainage outflow dahilan para mas lumala raw ang pagbaha. Ay sinisi ang Dolomite Beach. Pero bakit may paliwanag ang DENR tungkol dyan sa May iba kasi tinuturo nila yung itong Dolomite Beach noon pa na kaya lalong bumaha daw sa Maynila. O ito ang paliwanag po ng DENR. Iginiit ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi ang Dolomite Beach Project ang dahilan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa pahayag ng DENR nitong Huwebes, Hulyo 17, batay sa datos ng Pag-asa, mula sa mga nakalipas na 10 taon ay kapansin-pansing pagtaas sa volume ng ulan na inuugnay sa epekto ng climate change. Ang pabago-bagong panahon ay lalo pang nagpapahirap sa mga urban area gaya ng Metro Manila kung saan madaling bumaha dahil sa labis na ulan na hindi kinakaya ng drainage system. Dagdag pa ng ahensya na ang pagsusuri sa mga sanhi ng pagbaha ay dapat nakabatay sa siyentipikong pag-aaral, lalo na sa harap ng pabago-bagong panahon dulot ng climate change. Hinimok ng hindi. Kailangan talaga natin sisihin itong Dolomite Beach sa pagbaha dito sa Maynila. Kailangan talaga natin sisihin na naman ang mga Duterte. Ang talino mo, congressman ha. Akalain mo ha, 389 million pesos. Milyon po ha. Hindi po umabot ng bilyon. Pero may nakikita tayong napakalaking pagbabago dyan sa Manila Bay. Sa mga hindi po nakakalam, kami po ay lagi pong dumadaan dati dyan. Puno po ng basura dyan. Puro basura dyan, ang baho pa pag dumaan ka. Ngayon, anong nangyari po sa Manila Bay? Sa ginawa po ng dating administrasyon, tinatambayan na po ngayon. Araw-araw, maraming pumupunta dyan. At maraming nagtutulong-tulong para linisin dyan. Yung iba, nag-iiyakan. Yung iba, na ayaw sa mga Duterte, ayaw nilang makita yan. Idadailan nyo dahil lumala yung baha. Tapos ito naman yung budget dapat ilagay sa flood control project. Aba, busog na naman ang buhaya. Busog na nga yung mga buhaya. Bubusugin nyo pa talaga. Sabagay, sa panahon po na ginagawa po yung Dolomite Beach, etong mga buhaya ay hindi makaporma. O ito ang reaction po ng mga netizens po dyan sa pinagyayaw-yaw ng matalinong congressman na to. Ito, sabi ni Erlinda Texon, at least di binulsa. Yan ang pinaka-importante dyan. Sabi ni Bastardo, at least yan hindi ghost. Akalain mo ba naman sa daming pwedeng ikumpara doon pa sa flood control project no? Dapat doon daw yung budget. Nako po, ang tibay nyo talaga. Sabi ni Rick Ramirez, mapapamura ka talaga sa ganitong mga klaseng politiko. Sino ba kasi yung mga bumoto sa ganyan? Sa bagay, gusto nila yan ang ilagay nila na maging congressman. Matalino naman talaga. Sabi ni Gian Plaza, 389M nga lang na gastos pero maayos. Yung bilyon na gastos, kaya saan napunta? Di ba? Doon pa lang sa 389 million. Tapos ganun kalaki yung pagbabago diyan sa Dolomite Beach. Sulit na, siyempre. Libreng nakakapasyal po ang gustong mag-relax diyan. May mga nagja-jogging diyan sa umaga. Di ba? Ewan ko lang sa bagay, ganun naman talaga. Kung ano yung problema, ngayon Duterte na naman ang sisihin nila. Pero gising na ang karamihan dahil sa balitang yan, maraming natawa at marami ding nagalit sa pinagsasabi niya. Pero intindihin na lang natin, binoto din niya ng taong bayan, di ba? Matalino yung congressman na yan. Matalino talaga siya. Ang galing nga mag-isip, di ba? Hanggang dito na lang, thank you.